Um, Naranasan mo na ba yung parang nagmamadali ka para makita agad yung resulta? Yung mabilis na pag-angat, yung parang wow, ang galing, tapos bigla na lang nawala. Parang bula lang. Kung oo, nako, hindi ka nag-iisa. Sa panahon kasi natin ngayon, 'di ba? Parang lahat kailangan mabilis, kailangan makita agad. Tapos, madalas nakakalimutan natin yung tahimik na trabaho sa umpisa. Yung mga bagay na parang hindi naman kapansin-pansin pero yun pala yung pinakaimportante para sa pangmatagalang tagumpay. Ang pag-uusapan natin ngayon, based dito sa mga material mo, ay tungkol sa isang konsepto. Ang tawag daw ay seed phase. Ito raw yung yugto ng paghahanda na madalas hindi napapansin. Pero sinasabi mong critical na hindi dapat nilalaktawan, lalo na raw sa mga bagay na pangmatagalan talaga. Halimbawa, ministeryo o negosyo o kahit anong importanteng proyekto. Itong mga sources mo, parang mga sipi ito galing sa isang malalim na pag-aaral, no? So, ang goal natin dito, tutulungan ka naming himayin ito. Bakit ba talaga mahalaga itong panahon na to? Yung paghahanda, pananalangin, pati yung simpleng presence lang. Titingnan natin yung mga halimbawa lalo na galing sa Biblia na binabanggit mo at yung mga practical na aspeto, yung pinaka-importante talagang mga idea mula sa mga material na dala mo. Oo. At ang ganda agad na mapansin, 'di ba? Na parang salungat ito sa kultura natin ngayon. Kasi lahat parang gusto mabilisan. Pero itong mga material mo, parang sinasabi, teka, may malalim na karunungan sa pagpapahalaga sa mga bagay na hindi mo agad makikita o masukat. Parang kabalingtunaan, pero dito raw madalas nakasalalay yung pagkakaiba. Yung panandalian lang ba o yung may tunay at pangmatagalang epekto? Sige nga, simulan natin. Himayin natin to. Ano ba talaga itong seed phase na ito? Kasi parang tunog simple, pero mukhang hindi lang siya yung basta planning stage, no? O yung checklist lang bago ka magsimula. Meron pa bang mas malalim dito? Meron. Oo. Malinaw sa mga binasa mo na hindi lang siya checklist. Mas malalim pa. Ito yung panahon ng pag-uugat. Malalim na pag-uugat sa spiritual, sa relasyon mo sa mga kasama, pati na sa pundasyon mismo ng organisasyon o gawain. Isipin mo parang naglalatag ka ng pundasyon sa ilalim ng lupa. Hindi nakikita, di ba? Pero yun ang magdadala ng bigat. Yun ang magpapatatag sa itatayo mo. Sabi nga sa sources mo, ito'y isang sagradong panahon eh. Paghubog, pag-align ng vision, pagpapatibay ng spiritual grounding, pati yung relational cultivation, yung pag-aalaga ng relasyon. Pag-uugat sa ilalim ng lupa. Ganda ng analogy. Pero aminin natin, sa totoong buhay, ang hirap niyan. Paano mo sasabihin sa halimbawa sa boss mo o sa investors o kahit sa sarili mo lang na teka muna, nagpapaugat pa ako. Lalo na kung ang hinihingi sa'yo ay resulta agad-agad. Ang lakas ng pressure na laktawan na lang, di ba? Nako, sobrang lakas. Talagang malakas ang pressure. At yan mismo yung point kung bakit tinatawag sa sources mo na non-negotiable. Hindi pwedeng basta skip. Kasi yung tukso na lumaktaw para lang mabilis yung resulta, yun mismo yung nagiging sanhi ng pagbagsak later on. Ang laking kabalintunaan, no? Yung shortcut, yun pala yung dead end. Tapos yung panganib, hindi lang yung failure ng project. Ang mas malala, ayon sa sources mo, ay yung pagkaubos mo, yung burnout. Yung burnout. Oh, Oo. burnout ng leader, pagkasira ng relasyon, yung pundasyon mismo naging marupok kasi may nadali. Yung SED phase dapat yung angkla mo bago pa yung mga bagyo ng public launch. At may theological na basehan din daw ito. Sinasabi sa materials mo na yung pattern ng Diyos madalas nagsisimula sa hindi nakikita bago yung nakikita. May binabanggit sa John 12:24, di ba? Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Oo, pamilyar yan eh. Ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y mamumunga ng sagana. Yung pagkamatay na yon, parang simbolo ng pagsuko. Pagsuko sa sariling ambisyon, sa pagkainip, sa gusto mong makita agad ang resulta based sa sukat ng mundo. Ito yung pagtitiwala sa proseso, kahit hindi pa klaro lahat. So parang sinasabi na may dalawang klase ng halaman. May flash plant, yung biglang tubo pero mabilis ding mamatay. Tapos merong seed plant,
Yung matagal bago umusbong pero pag tumubo, matatag. Ganun ba? Eksakto. Ganyan-ganyan yung comparison. Yung flash plant, ang bilis i-launch, di ba? Nakaka-excite sa simula, ang ingay. Pero dahil mababaw yung ugat, Oo nga. konting pagsubok lang, tumba na. Yung seed plant, kabaliktaran. Matagal sa ilalim ng lupa sa seed phase. Parang walang nangyayari. Pero doon pala nagpapatibay ng ugat. Kaya pag sumibol na, handa na. Handa sa hangin, sa ulan, sa init. At yung mga panganib nga ng pagiging flash plant, yung paglaktaw sa seed phase na nililista sa sources mo, mababaw na discipleship o paghubog sa tao, Okay. pagod at burnout ng leader, yung unstable leadership, watak-watak na team, tapos sa huli, yung impact panandalian lang. Hindi nagtatagal sayang lang. Nakakagulat isipin, no? Kasi parang binibigyan tayo ng permission na magdahan-dahan. Kahit na yung mundo sa paligid parang sumisigaw ng bilisan mo. At dito raw papasok yung mga halimbawa galing sa Biblia, no? Na nagpapatunay na hindi ito bago. Pattern pala talaga. Oo, at grabe yung mga halimbawa. Talagang kapansin-pansin, unang-una si Jesus mismo. Grabe yun, binibigyan din sa sources mo na 30 years, 30 taon siyang naghanda, lumaki sa karunungan, pabor sa Diyos at tao. Pagsunod, para sa ministeryong mga 3 taon lang tatakbo. 3 taon lang yung public? Oo, roughly 3 years lang yung public ministry. Isipin mo yung reso, halos 10 taon ng tahimik na paghahanda para sa bawat isang taon ng public work. Parang sinasabi na mas importante pa yung hindi nakikita kesa dun sa mismong performance. Wow. 10:1. Ibang-iba yan sa culture natin ngayon. Mahirap lunukin yan. Sino pa bang mga halimbawa ang nabanggit dyan? Grabe nga yun, ang tagal. Ang tagal! Napakahabang panahon ng parang kawalan ng pag-asa. Mm-mm. Walang nakikitang pag-unlad. Pero doon pala sa ilalim ng lupa, hinuhubog na siya ng Diyos. Mm-mm. Sa character, sa integrity, sa wisdom, para mamahala. Para pagdating ng panahon, handa siyang iligtas yung pamilya niya, pati yung buong Ehipto at iba pa. Yung mga trials, part ng preparation niya. Grabe yung mga tinagdaanan nila. Ang layo sa mga overnight success stories na naririnig natin ngayon, no? Meron pa raw isa. Si Pablo sa Filipos, medyo iba daw yung approach niya doon. Oo, ito yung tinatawag sa sources mo na parang strategic invisibility. Ayon sa Acts 16, pagdating ni Pablo sa Filipos, hindi siya agad humanap ng malaking crowd. Hindi agad nag-event. Hindi, walang malaking event agad. Pumunta siya sa isang tahimik na lugar daw sa tabi ng ilog. Alam niya kasing may mga nagdadasal doon. Tapos doon, nagsimula siya sa pakikipag-usap lang. Sa ilang babae. Nakinig siya sa kanila, bumuo ng relasyon, sinadyang magsimula ng maliit, personal, hindi kapansin-pansin. Ang goal, palalimin muna yung pundasyon sa ilang tao bago lumawak. Hindi minadali, nag-ugat muna. Malinaw nga sa mga kwentong yan. Itong seed phase, hindi pala ito yung passive waiting lang. Hindi yung tambay ka lang naghihintay na may kumatok. Mukhang ito'y panahon ng masipag at intentional na pagkilos. Kahit na yung mga kilos na yon hindi palaging nakikita o napapalakpakan ng iba. Tumpak na tumpak, sakto. At dito napapasok yung mga praktikal na gawain. Dinidalya rin yan sa source materials mo. Madalas, ginugrupo ito sa 3 P. Una, panalangin, prayer. Ito yung pataas na dimension. Hindi lang yung simpleng dasal bago kumain ha. Ito yung malalim na ugnayan sa Diyos. Paghingi ng gabay, direksyon, pag-alay ng buong gawain sa Kanya. Kasama raw dito minsan yung mga ginagawa tulad ng prayer walking, lalakad ka sa lugar habang nananalangin para doon, o yung spiritual mapping, sinusubukang intindihin yung spiritual na klima ng lugar para makakuha ng spiritual authority at pag-unawa. Okay. So, hindi lang basta paghingi, pag-align talaga, pagkuha ng parang spiritual clearance. Ano yung pangalawa? Pangalawa, paghanda, preparation. Ito naman yung paloob na dimension. Dito nangyayari yung paghubog ng sariling character. Humility, tiyaga, integridad, mga kailangan sa leadership o anumang pang matagalang gawain.
Dito rin nililinaw yung vision, yung core values, tapos critical dito yung pagbuo ng core team. Yung mga kasama mo talaga. Oo, yung mga kasama mo sa hirap at ginhawa. May tiwala, tapat, iisa yung pananaw. Dito rin yung pagpapalalim sa teolohiya kung ministry ito. At yung mismong strategic planning. Kahit hindi pa nilulaunch, pinaplano na. Pagpapatibay ng sarili at ng core team. Mukhang mabigat na trabaho na yan in itself, kahit wala pang external na output. Ano yung pangatlong P? Pangatlo ay presensya, presence. Ito yung palabas na dimension pero iba to sa public launch. Ito yung tinatawag sa sources mo na incarnational engagement. Parang namumuhay ka kasama ng community na gusto mong abutin. Hindi lang bisita. Hindi lang bisita, nakikisalamuha ka, nakikinig ka ng mabuti yung active listening, naglilingkod ka sa practical na paraan ng walang hidden agenda. Walang hinihintay na kapalit agad. Ito rin yung pag-aaral mo sa kultura nila, sa konteksto, sa wika, yung contextual intelligence, kakayahang umangkop. Dito nabubuo yung tiwala at kredibilidad. Napaka-importante niyan bago ka mag-launch ng malaking programa. May overlap din ito sa community formation at leadership equipping sa grassroots. Bukat sa usual na paraan, paano mo malalaman kung sapat na? Kung tapos na yung seed phase mo? Paano mo masasabi na okay, ready na akong umusbong at hindi ka lang pala, Nako, napakahalagang tanong yan. At mukhang napag-isipan din yan sa sources mo. Hindi raw ito exact science pero may mga gabay na tanong. Parang diagnostic tools para sa tapat na self-assessment. Ito yung ilan, sinumarize ko lang. Una, kumusta yung spiritual anchor mo? Gaano kalalim at katatag yung personal connection mo sa Diyos o sa pinapahalagahan mo? Dito ka ba talaga humuhugot? Pangalawa, malinaw ba yung vision mo? Sure ka ba na yung mission mo galing talaga sa higher purpose? Hindi lang personal ambition o ego o pressure? Nasuri mo ba yung motibo mo? Pangatlo, matatag ba yung core relationships mo? Meron ka na bang solid na grupo? Mapagkakatiwalaan, subok na? May tunay bang pagkakaisa, respeto, shared commitment? O mag-isa ka lang ba? Pang-apat, meron ka bang contextual awareness? Gets mo ba talaga yung lupa na pagtataniman mo? Yung community, yung mga tao, ang tunay nilang needs, pangarap, takot, kultura? O nag-a-assure ka lang? Panlima, kumusta yung character formation mo? Sa proseso ng paghahanda, nakikita mo bang lumalago ka sa character? Handa ka na ba sa mga posibleng batikos, pagsubok, pressure? May sapat ka bang humility, resilience? At pang-anim, at ito, critical daw yung paghihintay mo ba? Intentional? O dahil sa takot lang? Kailangan mong maging honest. Strategic ba tong paghihintay mo? O pag-iwas lang? Procrastination dahil takot mabigo? grabe, ang hirap sagutin yan basta-basta, no? Kailangan talaga ng malalim na pagninilang at mukhang kailangan din nating baguhin yung definition ng success sa stage na ito. Tama ba? Oo, binanggit din yan. Sa seed phase, yung success hindi sa laki ng numero sinusukat, kundi sa lalim ng ugat. Ang success dito, yung spiritual growth mo, yung team cohesion, yung pagkakaisa nyo, yung unti-unting pagbuo ng tiwala at impact sa community, kahit maliit pa, yung character formation mo, at higit sa lahat, yung faithfulness mo sa proseso. Kahit gaano katagal, may mga tools pa nga binabanggit parang seed phase scorecard o mga reflection exercises, prayer inventory, vision clarity assessment, etc. para makatulong sa pagsusuri. Ang importante, yung tapat na assessment. Napakalinaw niyan, ang seed phase pala. Itong madalas na overlooked, no? Nilalaktawan na yugto ng hindi nakikitang paghahanda. Ito pala yung tunay na pundasyon ng anumang makabuluhan at pangmatagalang gawain. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Negosyo ba yan? Pamilya? Community work? Personal growth? O kahit project sa trabaho? Parang may aral dito para sa iyo. Hindi lang ito para sa ministry. Tama ka dyan. At importante talagang ulitin, ang pagyakap dito kontrakultura talaga. Sa mundong nagmamadali, yung pagpili sa mabagal, tahimik, yung hindi masyadong napapansin na trabaho ng pagpapaugat, kailangan niyan ng matinding tiwala.
Tiwala sa proseso, tiwala sa kasama, at kung may pananampalataya ka, tiwala sa timing at gabay ng Diyos. Pero gaya ng nakita natin sa mga halimbawa at sa konsepto mismo, madalas yung hindi nakikitang trabaho sa ilalim, yun ang pinakamakapangyarihan. Yun ang nagbibigay ng tunay na tatag para sa hinaharap. Isang paalala na yung mga bagay na tunay na mahalaga, madalas kailangan talaga ng panahon para mahinog. At bilang panghuling food for thought, isang tanong na iiwan namin sa iyo. Mula sa diwa nitong mga source material na pinag-usapan natin para pagnilayan mo sa sarili mong buhay, Saang aspeto ng buhay mo ngayon? Sa trabaho mo ba? Sa pamilya? Sa mga personal mong pangarap? O sa iyong paglilingkod ang maaring sumisigaw para sa isang mas malalim, mas tahimik, at hindi nakikitang panahon ng paghanda? Isang panahon ng pag-uugat, bago ka pa man umasa o maningil ng nakikitang bunga. Isang bagay na sulit manilayan ng mabuti.